gatas, asukal. Sino ba naman ang makakatanggi sa sarap ng leche flan at yema? Paano pa kaya kung isama ang mga ito sa cake? Siguradong heaven. Ang ilan sa matatamis na alaala ng ating kabataan. Sa pagkain, nagmula ang katandem ng pulburon at kadalasang binalot sa makukulay na palara. Nami-miss nyo na ba ang lasa ng yema? Pero alam nyo bang hindi biro ang paghahanda nito? Kahit kasi gatas at itlog lang ang mga sangkap nito, magkakakulani ka naman sa kakahalo. Dito sa bayan ng Tayaba sa Quezon, ang yema hindi lang ginagawang candy, kundi ipinapahid din sa cake. Ito ang sikat at dinarayong pasalubong mula sa Quezon, ang Rodillas Yema Cake. Ang isa sa nagtitimpla ng icing nito, ang dating OFW na si Juliet Rodillas. Ang mister daw niyang si Vincent ang nakadiskubre sa tamang timpla ng sikat nilang Yema Cake. Bali, noong 1993, nag-start muna kami magtinda-tinda sa mga school. Pero ang dinadala namin doon, maliliit lang na mga cake. Pero dumating ang time na parang hindi kami satisfied sa kinikita noon. Pumunta ako ng Hong Kong 2005. Iniwan ko yung mister ko, siya nag-manage ng cake. Ngayon, sa masusini yung pag-aaral at yung siguro sa kagustuhan din niya na mapasarap yung timpla, pinag-aralan niyang mabuti, kaya napasarap niya yung yema cake. Trade secret na raw nila ang steps para makagawa ng yema icing. Nakakadagdag din daw sa linamnam ng yema cake ang ginadgad na keso sa ibabaw nito. Dahil malambot din ang sponge cake o tinapay nito, tila natutunaw ang yema cake sa iyong bibig. Tumatagal ang cake mula 3 hanggang 7 araw. Mula nga raw nung naging bukang bibig ang kanilang yema cake sa mga nanggagaling ng Quezon Province, mahigit 500 orders na ng cake ang kanilang nagagawa kada araw. Kaya mula sa maliit nilang pagawaan, nakapagpundar agad sila ng mas malaking production area. Hango sa Espanyol ang salitang yema na ang ibig sabihin egg yolk o yung pula ng itlog. Puti ng itlog ang karaniwang ginagamit sa pagtatayo ng mga simbahan noong panahon ng Kastila. At para hindi masayang ang pula nito, ginamit na lang sa pagluluto ng sari-saring mga pagkain. Kabilang na ang yema. Dito naman sa 4 na sulok ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa, sinong mag-aakalang meron din ditong matamis na kwentong naghihintay lamang matuklasan at matikman. Tikman nyo ang aming Bilibid Yema Cake. Nakilala namin dito si JV, isa sa mga unang natutong mag-bake sa likod ng rehas sa tulong ng isang foundation. Bilang bahagi ng livelihood program para sa mga preso, inimbitahan ni JV ang kaibigan niyang chef para magturo sa mga kapwa niya inmates ng pagbe-bake ng sarili nilang bersyon ng yema cake. Ito po ay effort ng isang foundation, Lamb of God Foundation, for the purpose na makapagbigay ng livelihood sa inmates, at the same time makapag-train ng mga skills. Buong pagmamalaki nila na ang kalidad ng kanilang yema cake pwedeng makipagsabayan sa iba pang mga sosyal na cake. Kahit nga raw sa loob ng kulungan ito ginagawa, ginagarantiya nilang malinis ito. Sa paggawa ng yema cake dito sa Bilibid, inihanda muna ang sponge cake. Para naman sa yema icing, pinaghalo ang gatas at itlog. Pinakuluan, hinalo hanggang lumapot. Nung lumamig na ang nalutong yema, ipinahid sa ginawang sponge cake. Ang kita mula sa ginawang cake, diretso sa savings ng mga preso at sa kanilang foundation. Malaki raw ang naitutulong nito para sa kanilang mga pamilya.
Pero hindi lang yema ang minatamis na nagmumula sa itlog at gatas. Kasama na riyan syempre ang all-time favorite natin, leche flan. Ang ipinagmamalaking leche flan ni Tita Gloria, merong twist. Nilagyan niya ito ng manggang hinog. Pag uso ng mangga, di ba nakakasawa na yung puro mangga kinakain natin? So naisipan ko, isama ko siya sa leche flan. Pinaghiwalay ang puti ng itlog ng manok at ang egg yolk. Isinama rin ang egg yolk ng itlog naman ng itik. Inihalo ang gatas na evaporada at kondensada. At para mas sumarap daw ang leche flan na ito, kinaskas ang balat ng dayap at nilagyan ng asukal para magtubig. Piniga at inihalo ito sa iba pang sangkap ng leche flan. At saka sinala gamit ang katsak. Sasala natin siya kasi may buo pa siyang itlog. Samantala, sa llanera, nagtunaw ng asukal na segunda para mag-caramelize. At nung lumamig, inilagay ang mangga at ang leche flan mixture. Sunod na pinasteam sa loob ng 1 oras. Parang yelo yung mangga. Pero heto ang talagang kakaiba at mapapaisip ka kung ano ba talaga ang lasa. Ang pambatong panghimagas ng Sariaya, Quezon. Ang puto na nilagyan ng leche flan na tinawag nilang leche puto. Nagpapa-order na rin po ako ng puto na may mga flavor. Kaso, napapansin ko na marami ang nasasayang na dilaw na itlog dahil hindi siya kasama sa ingredients na ginagamit ko. Hinalo ang pula ng itlog sa gatas na kondensada at nilagyan ng katas ng kalamansi. Para naman sa puto, sinala muna ang harina. Inilagay ang asukal, baking powder, puti ng itlog, food coloring at kaunting tubig. At saka inilagay sa mixer. Pagkatapos naglagay muna ng leche flan sa hulmahan. Pinasteam sa loob ng 5 minuto. Nung nabuo, inihalo ang puto mixture at isinalang sa loob ng 10 minuto. Yung combination ng leche flan at yung puto, tamang-tama. Sino ba naman ang makakatanggi sa yema at leche flan? Mga panghimagas na siguradong maghahatid ng ngiti sa ating mga labi dahil ang lasa babalik sa atin, sa ating matamis ding kabataan. Sa panahong marami sa atin, wala pang gaanong bawal kainin. Summer na naman, panahon ng bakasyon at para sa mga nangangailangan para kumita ng kaunti. Hinamon namin ang ilang celebrities na rumakit ngayong tag-init. Kakayanin kaya nila? Ang pinakapatok na sigurong summer job, pagbebenta ng kung ano-anong mga pagkain. Dito sa Antipolo, inaasahang dadagsa muli ang mga namamanata at turista. Ngayong papalapit na ang Semana Santa. Buhay na naman ang bilihan dito ng iba't ibang mga pasalubong. Lalo na ang suman. Si Michael, halos 1 dekada na raw magsusuman dito sa Antipolo. Ang kanyang kinikita, umaabot sa halos 1,000 piso kada araw. Tumutulong lang ako dun sa mga tiyo ko. Gasa natuto. Yun, ako na yung gumagawa ngayon. May pinagkakatiwalaan ng lola ko na gumawa na suman. Ang racket na ito ni Michael, susubukan ng kapuso teen idol na si Jake Vargas. Kaya paano natin umpisahan to? Una, malagkit muna. Una munang hinugasan ng malagkit. Sunod na tinimplahan ng asin at gata. So, ayun ang papasarap sa suman. Yung pagka-mix ng malagkit at asin at gata, parehas. At saka inilagay sa kampil o ibos.
So, ito yung tamang paglagay ng suman sa loob. So, dapat katamtaman lang talaga yung nilalagay. Kasi pagtatali natin yan, babawasan mo. Hindi siya pwedeng mapuno na talagang sobra. Paano itatali ito kaya? Sabay tayo. Hirap. Kailangan talaga gagatin ito. So parang talaga nakakapagod din talaga siya kung ikaw lang mag-isa talaga. Pagkatapos itali ang suman, inilagay sa kaldero at pinakuluan sa loob ng 2.5 oras. Para mas dumilaw ang kulay ng kampil, nilagyan ito ng tawas at luyang dilaw. Maya-maya pa, Ito na ang finished product. Ito yung ginawa namin ni Michael. So, titigman ko siya. So, pwede na ibenta. nung naluto na ang mainit-init pang mga suman ni Jake, pwede na niyang ilako. Ang ating celebrity tindero, dinumog agad ng tao. Sino ba gusto mo? Guys, bili kayo suman. Magtitinda mo na. Suman! Bili kayo suman. 5 pesos lang, 5. Dalawa na. Dalawa. Apat? Sige. Try mo lang kung masarap o hindi. Subukan kita ate ha. Magsubo sa'yo ha. Luto ko yan. Yeah! Ilang sandali lang, ubos na ang isang bilaong suman ni Jake. So, bibilangin natin kung magkano yung nakita natin. 60. 280 kami. 280 lahat-lahat. Sobrang hirap kasi sa umpisa akala ko basic lang yung ginagawa niya ni Michael. Pero nung tumatagal, mahirap din pala. Kasi maraming prosesong ginagawa. Kaya sama si naman. Marami sa atin naiintriga. Ano nga kayang pakiramdam maging sirena? Sa tulong ng Philippine Mermaid Institute Academy, kung saan sa halagang 2,000 pesos kada session, pwede nang mag-feeling sirena. Normally, we teach from basic swimming hanggang sa advanced principles of freediving. Kasi parang yung style ng pag-swim is nag-originate siya talaga na for freedivers para mas malayo yung nararating nila. Ang pagiging mermaid instructor, kakayanin kaya nina 2013 Miss International Queen Kevin Balot at Super Sirena Queen of Queens na si Francine Garcia, aka Kim Chiu. Ang dalawang sirena, excited sa kanilang unang paglusong. Ready? Anong dulo? 1, 2, 3, 5. Pero nung ituro na ni Coach Carla ang paglangoy ng patagilid, tila nahirapan na ang dalawang lumangoy ng may buntot. Ngunit sina Kevin at Francine, tila mas na-challenge sa pagba-backflip sa tubig. Halos malunod ang kambal si Reyna dahil hindi raw pala talaga biro lumangoy ng may buntot. Parang okay na ako na maging super sirena. Mahirap maging sirena. Mga sa kalagitnaan na nakakainom na kami ng maraming tubig. Tapos naihilom na. Pero para sa mga gustong karirin talaga ang pagiging mermaid instructor, kinakailangan muna ng advanced training ng scuba diving. Ang pagiging mermaid instructor, pwedeng pagkakitaan ng 2,000 pesos kada session na kadalasan nagtatagal ng 2 oras lang. Ready?
ngayong summer, samantalahin ang bakasyon. Hindi lang para kumita ng pera, kundi para mahasa at malinang din ang kakayahan. Mag-ingat sa mga umaali-aligid na bubuyog. Masakit ang kanilang kagat o tusok. Pero kapag ang mga ito'y naalagaan, may hatid silang matamis na pakinabang. Ito ang mga insektong hindi dapat kinakante. Dahil gaano man katamis ang kanilang produkto, oras na sila'y magambala. Pwedeng matikman ang mapait nilang paghihiganti. Pero ang mga residente ng Huban sa Sorsogon, ang pagpasok ng tag-init tuwing Marso, hunting season na ng mga honey o dugos kung kanilang tawagin. Kaya ang mga bubuyog hunter katulad ni Alan, gamit lang ang itak, lubid at timbang paglalagyan ng dugos. Matyagang ginagalugad ang kabundukan. Makakuha lang ng mga dugos na kanilang pinagkakakitaan. Panggastos araw-araw, tapos siyempre doon na namin kukuhanan sa bigas. Lahat na panggastusin namin sa bahay, doon na sa hanibilahan. Dahil 10 taon nang nanguhuli ng bubuyog si Alan, kabisado na raw nila ang bawat galaw ng mga ito. Kaya kahit daw walang anumang proteksyon o pangontra, lakas loob nilang susugurin ang mga ito. Makalipas ang halos 5 oras na paghahanap. Ayun, kalaki. Eriko, pukyutan. Gamit ang dahon ng hagol, pinausukan muna nila ang mga bubuyog. Pero dahil sa lakas ng hangin, nahirapan silang puntiryahin ang mga ito. Kaya sinaalan, kinailangang pang iakyat sa sanga ang sinilabang tumpok ng tuyong dahon. Nung nabulabog, sunod-sunod nang nagpulasan ang mga bubuyog. Si Eric, dito na mabilis umakyat ng puno para kunin ang pukyutan. Ayun na, ako na sa di. Dito na mo. Amo na. Hindi naman to baba siguro ng mga 2 bote, 3 ganyan. Pero habang kinukuha ang katas ng pukyutan, si Alan nakagat sa kamay. Kumagat ka sa kamay ko, abot mo. O kami, sanay kami. Wala na. Ngunit tiis-tiis lang dahil ang kanilang paghihirap may katumbas naman daw na pera. Ang mga naiipon kasi nilang dugos, ibinibenta ni Alan ng 100 pesos kada bote. Ang honey, mainam sa kalusugan. Si Joel, sa halip na gumastos sa gamot niya sa high blood, honey ang kanyang ginagamit. At para mas maging mabisa raw itong pampababa ng blood pressure, hinahaluan niya ito ng dinikdik na bawang. Nung nagsimula ako nung uminom ng honeybee na may dinikdik na bawang, palaging maganda ng pakiramdam ko. Nakakapagpababa ng blood pressure is the garlic. Siya yung may property na gano'n. Pero honey, wala siyang kinalaman. Siguro itong taong to, mas natotolerate lang niya si garlic pag mixed siya in honey. Dito sa Batangas, hindi na kailangang umakyat pa ng bundok para lang manghuli ng mga bubuyog. Pusa nilang pinararami ang mga Philippine bee o laywan para kunan ng honey o pulot-pukyutan. Kumpara sa imported bees, mas agresibo raw ang Philippine bees. Kaya ang beekeeper na si Joseph,
hindi nawawala ng pampausok. Bawal din daw pagdikitin ang magkakaibang colony dahil mag-aaway-away ang mga ito. Kung sakali raw na makagat ng bubuyog, ang mahalaga doon, yung process ng pagtatanggal mo ng bee sting niya. Pinaka-best way para tanggalin siya is yung parang kinakamot mo lang siya. Para ma-remove mo yung bee sting niya na hindi pumapasok yung pinaka-kamandag niya sa skin mo. Dapat din daw na mahugasan agad ang bahaging nakagat. Dahil kapag natunto ng mga bubuyog ang amoy na iniwan nito sa biktima, mas lalo pa raw nagiging agresibo ang mga ito. Pero ayon sa mga eksperto, sa 10 nakakagat daw ng bubuyog, 1 o 2 lang ang nagtatamo ng matinding pinsala. Nito lang Pebrero, binalot ng pighati ang pamilya ni Liza. Ang 25 anyos na anak kasi niyang si Michelle, namatay di umano sa kagat ng bubuyog. Umuwi siya rito sa bahay at ang sabi niya sa akin, masama daw yung pakiramdam niya. Sabi ko, bakit? Tinanong ko siya. Tapos sabi niya sa akin, nakagat daw siya ng bubuyog. Habang naka-duty si Michelle bilang caddy sa isang golf course sa Olongapo, aksidente siyang pinalibutan ng mga bubuyog. At ang isa rito, nakagat pa siya sa labi. Kalipas ang 4 na araw, unti-unti nang namaga ang kanyang labi at buong mukha. Dahil dito, isinugod agad si Michelle sa ospital. Pero dead on arrival na siya roon. Ayon sa doktor ni Michelle, may kinalaman daw ang bee sting sa ikinamatay ng dalaga. Underlying cause niya is the bee sting. Antecedent cause is yung anaphylactic shock. And then the immediate cause ng death is yung airway obstruction. Ang mga insekto katulad ng mga bubuyog, para ring tao kung tutuusin. Kapag inabala at kinante, pwede kang paghigantihan. Pero kapag ang mga ito'y naalagaan o hindi kaya nakuha ang matamis nilang produkto, may matamis din itong pakinabang. Unang panahon hanggang sa kasalukuyan, marami pa rin ang naniniwala sa kulam. Sa Ilocos Norte, may isang pangyayaring ikinagimbal ng marami dahil di umano may kinalaman ito sa kulam. Dapit hapon nitong Marso 18 sa Barangay Tanggawan, Pidig, Ilocos Norte. Naglilinis sa gilid ng kanilang bahay ang 74 anyos na si Aling Lydia. Nung may sumugod sa kanyang lalaki at dali-dali siyang tinutukan. Pero nung nagtangka siyang tumakas, ang suspect agad na nakatakas. Laking gulat ng mga pulis nung lumabas sa kanilang investigasyon na ang motibo raw kung bakit pinatay si Aling Lydia, pinaghihinalaan daw kasi itong mangkukulam. Nagsimula raw ang lahat Oktubre nung nakaraang taon. Nung lubhang nagkasakit si Agrifina, kapitbahay ni na Aling Lydia. Nadala pa raw si Agrifina sa ospital para magpa-check up, pero makalipas ang ilang araw, lalo raw lumubha ang lagay nito. Unti-unti ko siyang nagsusuka, tapos minsan palagi na lang siyang humihiga kasi yung tiyan niya yung inaano niya. Ayon sa anak ni Agrifina na si Hazel, napanaginipan pa raw ng kanyang inang si Aling Lydia na pinapagaling siya nito. Kaya kinausap ni Papa noon doon sa bahay nila, nagmakaawa na napuntahan yung nanay ko dito sa bahay. Tapos inanuan niya yung tiyan niya, yung linawayan niya. Pero sa halip na gumaling si Agrifina,
Nag-agaw buhay pa raw ito. Dahil dito, agad siyang pinatingin sa albularyo. At nangilabot daw sila nang lumabas sa pagtatawas ng albularyo ang isang hugis ng mukha. Di umano, malaki ang pagkakahawig kay Aling Lydia. Pag walang na-find outan yung mga doktor talaga dun sa batak na sakit niya, opo, sigurado po akong nakulang po siya. At nito nga lang Marso, ang asawa ni Agrifina na si George, ang sumugod kay Aling Lydia at pumatay sa kanya dahil lamang sa suspetsa. Sinasabing bago pa dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, may isinasagawa na raw mga ritual ang ilan sa ating mga ninuno na maihahalin tulad sa kulam. Ginagawa ito upang di umano saktan, pahirapan, o hindi kaya patayin ang taong kukulamin. Ngunit nung dumating ang mga Kastila at lumaganap na ang Kristyanismo, unti-unti na raw itong nawala. Gayunpaman, sa modernong panahon ngayon, marami pa rin ang naniniwala rito. Si Aling Teresita, malakas daw ang paniniwala niya na siya'y kinulam. Isang tanghaling tapat nung nagising na lang daw siya na magang-maga ang kanyang mga paa. Naramdaman ko parang mabigat yung paa ko. Parang hindi ko mailakad. Dahil walang ospital sa kanilang lugar, kumonsulta si Aling Teresita sa kanyang albularyong kapitbahay. Dito na raw lumabas ang imahe ng isang babae na di umano kumulam sa kanya. Nakuha daw yung talampakan ko. Hindi ko alam kung sino nagkulam sa akin noon. Pero hindi pa rito nagtapos ang di umano paghahasik ng kapangyarihang itim kay Aling Teresita. Dahil ang anak naman daw niya ang sunod na kinulam. Nagpunta sa patay ma'am dito sa barangay Ababot nung nakatulog daw. Nung bumangon na madaling araw, binigyan ng kape, ininom. Pagkatapos noon, sumasakit daw ang tiyan. Kaya pinatingin muli ni Aling Teresita ang kanyang anak sa albularyo. Laking gulat nila na iisa ang itsura ng babaeng di umano kumulam din sa kanyang anak. Almost 2 weeks ata, sumasakit yung tiyan. Nung hindi nakayaan, tinakbo sa ospital na madaling araw. Subalit ilang oras lang daw ang lumipas. Binawian ito ng buhay. Naniniwala silang nakursunadahan sila nito. Dahil nagtataka yung mga doktor, walang nakitang sakit na iba. Yun lang, sumasakit lang tiyan. Pero ayon sa mga doktor, better talaga na mag-consult sa amin muna. Lalo na kung yung mga case na ganyan, na parang nag-iisip tayo ng cancer, syempre immediate dapat ang treatment dyan. Samantala, nito lang Miyerkules, binurol na ang labi ng pinaghinalaan na si Aling Lydia. Ang kanyang mga anak hindi matanggap ang sinapit ng kanilang ina. Walang kalaban-laban. Parang manok na binaril lang nanay namin eh. May paglilinaw rin ang pamilya ni Aling Lydia. Gusto namin linisin yung pangalan ng nanay namin. Kaya kami hindi naman talaga mangkukulam yung nanay namin. Wala naman mangkukulam, di ba? Ang kanilang ipinagdarasal at hinihiling ngayon, hustisya. Pero yung justice, yun lang ang yung pagdusahan niya, yung ginawa niya. Samantala, ang di umano'y kinulam na si Agrifina, kasalukuyang nasa ICU o Intensive Care Unit ng isang ospital. Sa complaint niya na since October, lahat ng ini-intake niya na food and even water lumalabas. So ang kinoconsider namin, meron siyang bukol below the stomach. So ang tawag namin doon gastric outlet obstruction.
Ang suspect naman sa pagpatay kay Aling Lydia na si George, nasa kustodiya ng mga pulis sa kasong murder. Yun lang ginaril ko si Nana Lydia. Walang ibang dahilan. Yun lang mang kukulam. Naliwanagan niyo yung isip ko. Ako, si Morander, ako si Kapitan. Nag-waiver siya na magiging custody namin siya dito sa PNP PIDIG. Tapos kung ano ng decision ng court, kung itra-transfer namin sa provincial jail, saka namin itra-transfer sa... Pag titingnan mo yung catechism ng Catholic Church, naka-enumerate ang witchcraft as one of the sins against the first commandment. Kaya nga hanggat maaari ay kailangang kumalas tayo sa mga ganitong mga ugnayan. Okay? Totoo man o hindi ang kuna, iisa lang ang malinaw. May mga nagkakagalit, nagkakasakitan at mga buhay na nasasayang dahil sa mapanganib na paniniwalang ito.